Tiniyak naman po ng NDRRMC ang paghatid ng pamahalaan ng tulong sa lahat ng apektado ng Bagyong Yolanda. Kaya't alamin na natin ang update mula sa NDRRMC mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma live. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Princess, full blast recovery. Ito ngayon ang pangunahing misyon ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos na maihatid na ang mga relief goods sa lahat ng mga bayan, munisipalidad at maging sa mga barangay ng mga relief goods lalo na sa Eastern Visayas. Gayunman kanina din ni Undersecretary Del Rosario na may sapat na security forces ngayon ang AFP at ng PNP na umaabot nga sa mahigit 2,000 at inaantay na lamang nila kung kailangan pa nga magdagdag ng security forces doon. Gayunpaman, pinaigting na nila ang seguridad at sa mga lugar at sa mga choke points. Kanina nga binanggit din niya na ang mga magkakaroon din, bukod sa pagbibigay ng attention medical sa ating mga kababayan doon, ay magbibigay din sila ng psychosocial sa mga nasa lantangan ng bagyo ito upang maibsan, psychosocial debriefing ito upang maibsan na yung mga nararamdaman nilang trauma sa nangyari sa kanila, lalo na yung mga iba dyan ay mga namatayan pa. At ngayon, maayos na ang sistema na ginagawa nga ng National Disaster Risk Reduction Management Council patungkol sa pamamahagi ng relief goods at maging sa pagsasagawa ng mga rehabilitation efforts. Kagaya nga ng sa British and American security forces ay naroon po sila nakatalaga sa Samar. However, hindi pa naman nababanggit ni Undersecretary Del Rosario kung sa iba pang lalawigan ay may mga ibang foreign aids or mga security forces na nakatalaga naman doon upang mapabilis ang pagbibigay ng relief goods sa ating mga kababayan. Narito po ang ilang bahagi ng ambush interview with Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC. Lahat ng municipalities at nalaman natin yung situation through the local chief executive. At massive yung ating relief operations na ginagawa. Dumating na rin sa Tacloban yung ating mga sasakyan na magdi-deliver ng mga relief goods para ang ating pag-deliver ay manggagaling sa himpapawid, manggagaling sa dagat at manggagaling sa lupa o baylan. So, yung mga lugar. So, nagbigay ng instruction ng ating Pangulo na ang Department of Interior and Local Government to ensure that all municipalities, all the mayors, the local chief executives are in their respective localities. And the DILG had already given information that as of the other day, they had already made contact with all the local chief executives. And what does that mean that made contact? Sabihin ba ay o ano yung sabihin nung Well, napaka-importante nung maka-establish tayo ng communication dahil that will now serve or basis of our assessment. Kesa yung wala tayong ugnayan, hindi natin nakakausap, parang bulag tayo sa situation on the ground. Pag nalaman natin kung ano yung assessment o damage assessment and needs analysis on the ground, then maibigay na ng national government kung ano yung nararapat na tulong and prioritize that assistance that would be provided on the ground. At Princess, kanina nga binanggit niya Yusek Del Rosario na ang mga cash donation na dumarating sa ating bansa, sa labas man ng bansa o maging dito, ay ito'y mabusising ino-audit nga ng Commission on Audit. Gayunman, kanina bago nga umalis dito si Secretary of National Defense Voltaire Gasmin ay nagpa-unlock siya sa atin ng maikling panayam at kanina nga sinabi nga niya na very discouraging ang kanyang sinabi sa mga negative reports nga na may mga di umani nagsasabi nga na ang wala daw gobyerno doon sa Eastern Visayas particular. Dahil anya alam ng lahat ng tao na naroroon ang mga kalihim kagaya ng DILG Secretary Marojos na nandun pa lamang bago nga nung naglandfall sa Eastern or sa Tacloban City at sa Gian ang dalawang kalihim na nandun nga sa Tacloban. At kanina nga rin binanggit niya na all accounted for ang lahat ng mga inililibing doon na mga bangkay sa devastated area dahil may mga ilang reports tayo natanggap na mismo ang kanilang mga kamag-anak na ang kusang loob na naglilibing sa kanila. Ito'y daw merong mga pahintulot ng lokal na pamahalaan. Narito po ang kanyang pahayag.
Hindi pa nga sila humihingi ng additional forces, so that means na-address nila. Sir, any reaction sa mga negative reports na nilalabas sa mga comment? Kaya nga, nakaka-discourage nga yung ganong mga kwan. Anyway, nakikita naman nyo kung talagang totoo yung sinasabi nila o mali. You've been there, so you know what's going on. Okay? Sir, kung magpapadala tayo ng sundalo, sir, kung magpapadala tayo ng sundalo, sir, sa area, disaster area, sir, paano ba yung talagang main assignment nila doon? Ang assignment nila ron, well, number one is, number two is tumulong sa mga tasking na hindi magampanan. Like for example, yung recovery of cadavers. Ano yun? Sir, yung may team na ba naka-assign doon para recover yung mga patay? Kasi may report na Princess, madagdag ko lang kasi kanina narito rin si DOTC Secretary June Abaya at kanyang binanggit nga na nagbigay nga mga commercial vessels, nagpa-waive na ng mga fees nila. Ito yung sa mga maghahatid nga ng relief goods sa Eastern Visayas at kanina nga umapila siya sa ilang companies, commercial companies sa mga nagtataas nga ng presyo. Isang tabi na muna ang personal na interest at ito'y kawalan daw ng puso na yung mga nagtataas pa ng presyo ng kanilang mga sa mga pasahero nga na nais nga pumunta sa Tacloban or sa ilang ports nga sa Eastern Visayas. Ngayon pa man, ang mission pa rin ng pamahalaan ay i-prioritize ang lahat ng mga relief goods na ihahatid sa Eastern Visayas. At just to give you a background, the latest tally, umaabot pa rin sa 2,307 ang mga nasawi at 3,853 ang mga sugatan, 77 ang nawawala at umaabot na rin sa 1.7 milyong pamilya ang apektado dahil sa bagyong Yolanda at umaabot na sa mahigit 4 na bilyong piso naman ang initial cost of damages to infrastructure and agriculture. At Princess, yan ang pinaka-latest update mula rito sa tanggapan ng NDRRMC. Maraming salamat sa iyo, Waywayan.